Alalahanin ninyo ang inyong krus. No? Kalimutan ang sarili. No? Bahagi o maaari maraming beses na natin narinig ang mga salitang ginagamit. So para lang sa paglilinaw, hindi naman ito kung tawagin natin ay tayo ay masokista. No? Anong ibig sabihin ng masokist? No? Meron ba may alam sa inyo? Masokista? Yung intolerance ng pain. Tolerance ng pain. Medyo malapit na. Konti na lang. Okay. So, pain lover. No? Gusto niya yung siya ay nasasaktan. No? Yung iba sa inyo, masokista. Gusto nila yung kanilang katabi sinasaktan. No? So, bahagi ho. No? So, hindi naman tayo seeker of pain. Ano? Pero paanyayan ay pinapahayag na Jesus. Hindi rin tayo pleasure seeker. No? Yung iba ay gusto lamang kalimitan ay kung tawagin natin ay hedonista kung tawagin natin. No? Ay yung hinahanap lamang ay yung mga bagay na magpapaligaya sa kanya. Ano? Bahagi ho, no? Hindi na nakikita yung mga bagay na nakabibigay ng higit na pagkaunawa sa buhay natin sa daigdig na ito. Na kung tusin ay ang kalimitang mga katanungan sa daigdig na ito ay alin? Ano yung kasagutan sa mundo ginagalawan natin? Ano ba kayong hinahanap natin? Bakit ba may paghihirap? Bakit ba may mga bagay na nagdudulot sa atin ng kaligayahan? So yung paanyayan ay pinahayag na Jesus, isang paanyayan natin, maintindihan natin yung kahalagahan ng mga bagay na tumutukoy sa kaligayahan at kahirapan natin. So hindi tayo alinman sa dalawang ito. Pero nais ang Panginoon na maunawaan natin yung buhay natin sa daigdig na ito sapagkat kapag hindi ho natin naintindihan ang mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng malaking problema. Kasi may mga tao na ayaw ng hirap. Kaya lang, anong ginagawa nila? Yung iba makita natin sapagkat ayaw nila hindi nila makita, hindi nila matolerate ang pain, kaya anong ginagawa ng iba? Nagiinom. Ay yung mas matindi pa kumisan, gumagamit na pinagbabawal na gamot. Sa pag-aakalang ito, ito yung magbibigay sa kanila ng kasagutan sa kanilang mga hinaharap na buhay sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan ay maintindihan natin. At ang sagot na ipinahayag na Jesus, nung sinabi niya na ang sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. Limutin ang sarili. Bahagi ho. Well, hindi naman sinasabi na hindi mo na mamahalin ang sarili mo. Pero ibig sabihin ay kinakailangan may mga bagay na kinakailangan mong ipaubaya. Maintindihan natin ang kahulugan ng kahirapan ay pinamamanig sa atin ng Poong May Kapal. At maging maunawaan natin. Alam niyo kumisan, sabi ako may mga taong kumisan dahil ayaw nila yung harapin ang hirap, yung binabanggit natin. Kumisan, mali yung pamamaraan ng pagkilos natin. Naalala ko tuloy siguro yung istorya ng butterfly. May isang binata, nakita niya yung uod, na sa kukon, may lumalabas na butterfly, hirap na hirap. Kaya nung ginawa niya, kumuha ng gunting, para makalabas yung butterfly. Nakalabas yung butterfly. Kailan? Namamaga pa rin yung butterfly. Bakit? Napakahalaga ko kasi yung proseso. Tinatawag natin ngayon proseso natin. Yung paghihirap niya na makalabas doon sa kukon para tumigas yung kanyang pakpak para makalipad siya. Kuminsan din, kuminsan may mga magulang, may mga magulang na ingat na ingat sa kanilang mga anak. Ayaw mahirapan. Kalimitan sabi nila,
Ayaw kong mahirapan ang mga anak ko katulad ng paghihirap ko. No? Well, mabuti rin ho yun. Pero wag natin kalimutan natin, may tinatawag tayong transformative struggle. No? May mga struggle that will transform us towards alin? Na mas maayos, mas magaling, at mas matino na pamumuhay natin sa daigdig na ito. No? At yun rin, pamamaraan ay tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. No? Isang pamamaraan na makita ho natin. No? Kaya nga ang simbolo natin rin, yung simbolo ng krus. No? Pero hindi lang para sa paghihirap. No? Kasi ang likod ng krus rin, yung tinatawag nating muling pagkabuhay, yung tinatawag nating mystical, na karanasan ng ating Panginoon, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. No? Walang muling pagkabuhay na walang paghihirap at kamatayan. Hindi ho makakristyanong pamamaraan. Hindi rin pwedeng puro ka paghihirap tapos wala kang muling pagkabuhay. No? Hindi pwede yun. No? Walang liberating experience. No? Dapat yung paghihirap mo may liberating experience. Bakit? Yun ang dulot ng pagliligtas ng Diyos. Palaging dapat na magkasama yun. No? At yun na yan, yung panyaya na ipinapahayag na Jesus. Kaya nung sabi niya sa ating sa Ebanghelyo, na makita natin, anong sabi niya, ang sino mang nais sa sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. No? Sabi nga ay matuto tayong isang tabi muna yung ating sarili. No? Yung mga magulang, makikita natin na talagang may mga magulang na sabi nga natin ay alin, na talagang nililimot yung kanilang sarili. No? Hindi na bali walang bagong damit. No? Pero yung anak, palaging bago. No? Pero sana makita natin yun ay bahagi. Pero anong kinakailangan natin? Kinakailangan ihali natin yan sa Diyos. No? Kinakailangan natin na rin yun. It becomes an act of offering. No? Hindi lamang na nagpakahirap ka, pero hindi mo inaalay sa Diyos. No? Hindi mo inaalay. Hindi mo yan makadudulot sa atin na higit na pagliligtas. Kinakailangan natin, ihandog natin yan sa harapan ng Poong May Kapal. Nanawa ay alin, patuloy tayong gabayan. No? Kaya po minsan iba, makita natin alin, hirap na hirap. Pero walang experience of resurrection. Bakit? Nawala ang Diyos. No? Hindi mo pwede. Kapag ikaw hirap na hirap at wala kang naranasang resurrection, there is something wrong. No? Nawa makita natin. Baka hindi mo iniaalay sa Poong May Kapal. No? Baka nakalimutan mo ang Diyos. Baka sa iyong paghihirap nakita mo lang yan. Puro sarili mo. No? Hindi mo nakalimutan yung sarili mo. No? Kaya kapag ka nagkukwento, kumisan alin, ikaw palagi ang bida. No? Ikaw palagi hirap na hirap. No? Hindi. No? Dapat makita natin na alin, yung paghihirap natin, ay huwag natin kalimutan na alin, na sa likod ng bawat krus ay may muling pagkabuhay. No? Mayroong liberating factor. No? Inililigtas tayo. May bahagi na kung saan ay makita natin. Kaya din, sa paanyaya, kaya lalong-lalo na yung mga magulang sa inyong mga anak. Hindi lamang nyo inihanda yung inyong mga anak na alin, na harapin yung kanilang kinabukasan, pero alin, sana makita ninyo na alin, na anuman ang kanilang pagdadaanan, ay binibigyan nyo sila ng pagkakataon na alin, handa silang harapin ang anumang uri ng paghihirap na alin, makita nila na alin, it becomes transformating, transformative. So, bahagi ho. Kaya anong pwede natin doon sa harapan ng Poong May Kapal? Maging aware tayo na itong mga paghihirap na ito'y bahagi ng tinatawag nating proseso, na nagdudulot sa atin ng pagliligtas. At sabi ko nga, ialay natin sa Diyos. Napakahalaga ho yung paghahandog ng alay. At tanong natin, Panginoon, ito bagang paghihirap ko ay mayroon ba itong patutunguhan?
At kung ito'y may patutungan, inihandog ko sa iyong harapan. Nawa ito'y magdulot ng tunay na kaligtasan na ipinamamanik mo sa aking pagkilos sa daigdig na ito. Nawa ay alin, makita ko ang iyong patuloy na paggabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. No? Na kaya mo ginagawa ito alin, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anumang buhay ang inyong ninais na tahakin sa daigdig na ito.